Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Ang buhay ay hindi perpekto. Maraming bagabag, maraming hadlang. Maraming suliranin na dapat ay kaya mong harapin. At huwag sumuko, piliing lumaban. Dear Max FM. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angel. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Ibabahagi ko po ang kwento ko para kapulutan ng aral ng mga ibang tagapakinig din. Year 2016, nung naghiwalay po kami ng partner ko, tatay ng mga anak ko. Naghiwalay kami dahil sa maraming dahilan. Isa na dyan ang pagpapabaya, pagpababaliwala, at hindi pagbibigay ng pangangailangan ng mga anak ko. Ilang taon ko ding tiniis yun. Ilang taon ko siyang binigyan ng pagkakataong magbago. Ngunit wala eh. Wala talaga. Akala ko siya na. Akala ko sa kasal na kami mapupunta. Hindi pala. Pareha din sa iba. Sa hiwalayan pa rin hahantong. Year 2018, kinuha niya sa akin ang 2 kong anak. Doon niya pinaaral at minsan ay kinukuha ko naman sila. Binuhay ko din namang mag-isa ang 2 kong anak pa. Nagtinda ako kahit ano-ano lang para mabuhay sila. Kahit ano-ano na lang naiisip kong pagkakitaan para lang mabuhay ko sila. Para lang maibigay ko ang mga pangangailangan nila. Months of September, pumunta kami sa place ng tita ko. Kasi namatay yung isang tita ko dahil sa postpartum, dala ko ang anak ko. At nagtagal kami doon hanggang sa nailibing yung tita ko. Doon naman ako nagstay sa isa ko pang tita. And that time, ay marami akong nakilalang guys. Dahil maraming kaibigan ng tita ko doon sa kanila, dahil pala kaibigan nito. Hanggang sa may isang guy na nanligaw sa akin. At alam niya, isa akong single mom at may mga anak. Sabi niya, tanggap niya ako at mamahalin niya daw pati mga anak ko. Hindi nagtagal ay tinanggap ko naman siya, Chin. Tinry kong magmahal ulit. Pero di rin nagtagal ay naghiwalay din kami. May natanggap kasi akong text na girlfriend niya daw ito at buntis pa. 2 months lang ang tinagal ng relasyon namin. Nagpasalamat akong hindi kami nagtagal dahil wala naman akong mapapala sa taong manloloko. Months of December, birthday ng isang barkada ng tita ko. At andun lahat ang mga barkada niya. Girl, boy, bakla, tomboy. Ganyan mga barkada niya. Walang labis, walang kulang. At may isang barkada yung tita ko doon na napansin kong ako laging pinapansin. Or pinapansin niya ako lagi at binibigyan niya ng pagkain. Nakisabay na din ako sa kanila kasi sobrang enjoy nilang kasama. Yung tipong makakalimutan mo problema mo pagkasama mo sila dahil sobra pong mga palabiro at magaling makisama. Napag-alaman kong itong guy na ito ay single pa. Pero kaka-break lang sa isang 5-year relationship niya. Siguro naghahanap ng kalandian o panakipbutas lang. At sa pagpapansin niya sa akin, ay sinakyan ko na lang. Hanggang sa sobrang enjoy na ang lahat, ay di namin napansin na sobrang dami na pala naming nainom. Lasing na ang lahat, pati ako. At that time, ay bumalik sa alaala ko ang ex-partner ko. At yung kung
yung nakabuntis ng iba. Naging emotional ako, Chin. Naisip ko baka hindi ako worth it. Or hindi ako worth na mahalin. Baka hindi ako karapat-dapat mahalin. Naging emotional ako sa harap ng mga barkada namin. Umiyak ako sa harap nila at humagulhol. Siguro sa sobrang kalasangan na din. At yun nga ay nagkayayaan ng umuwi. At nung siya nang tumayo, ay hinawakan ko ang kamay niya. Sinabi kong, ayaw glakaw, ayaw ko biyae. Hindi ko maintindihan kung bakit nasabi at nagawa ko yun. Sinunod niya nga na hindi umalis at hindi niya nga ako iniwan. Hanggang sa hindi namin namalayan, nasa loob na pala kami ng kwarto. Oo, may nangyari sa amin ang gabing yon. May nangyari sa aming dalawa. Kinaumagahan ay nagpaalam siyang umuwi. At babalik daw siya mamayang gabi. Sa sobrang hiya ko ay hindi ko na siya sinagot. At nabigla pa ako dahil may pahalik pa siya sa pisngi ko bago umalis. Napaisip ako, tama ba yung ginawa ko? Ako ang gumawa ng first move. First move. Kaya may nangyari sa amin. Kinagabihan nga ay tinupad niyang sinabi niyang bumalik siya. Kinausapan niya ang tita ko na manliligaw daw siya sa akin. Tanggap daw niya ano ang sitwasyon ko. Nabigla naman ako. Nabigla ako sa mga pangyayari. At parang na-fast forward. Sabi pa niya ay mamahalin niya daw ako ng totoo. Tanggap niya daw ang mga anak ko. Hindi niya daw ako pababayaan. Dahil may nangyari na sa amin. Tinanggap ko siya. Naging kami at nagsama kami agad. Nung time na nagsama na kami ay doon ko nalaman na ayaw pala ng pamilya niya sa akin. Kasi daw, may mga anak na ako. Mas mabuti na lang daw na makipagbalikan na lang daw siya sa ex niya. At sobrang sakit marinig ko yun. Kasi natutunan ko na rin siyang mahalin. Pero ayaw ng pamilya niya. Halos ayaw na akong pinapansinin or ayaw nila akong pansinin pag magkasama kami ng boyfriend ko. Pero masaya ako nung time na yon kasi nakita ko sa kanya na ipinaglalaban niya ako. Hindi siya nahihiyang makita kami ng pamilya niyang magkasama. Sa isip ko, hindi naman sila ang pakikisamahan ko. Siya naman. Months of January 2019. Nabuntis ako. Pero hindi pa alam ng pamilya niya. Ang masakit pa doon ay nalaman kong pinapapapunta ng mama niya yung ex nito. Kasi gusto niya talagang magkabalikan ng anak niya. Ang ex nito. Pumunta nga ang ex niya nung time ng birthday ng mama niya. Hinayaan ko, Chin. Hinayaan ko silang mag-usap. Hinayaan kong makipag-usap siya sa ex niya. Pero akala ko ay okay sila. Hanggang sa marinig kong nagsisigawan na sila. Inaawat na sila ng mga kapatid niya. Hindi pala okay ang paghihiwalay nila. Hindi ko alam ang dahilan ng paghihiwalay nila. Hanggang sa inamin niya sa akin na yung girl pala ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Nagloko daw ito ng paulit-ulit sa kanya. At ngayon ay gustong makipagbalikan sa kanya. Kahit alam naman niyang may bago na ang boyfriend ko. Kahit ganon, ay nagpapasalamat ako dahil kami ang pinili niya. Kami ng mga anak ko ang pinili niya. Kahit alam niyang ayaw na ayaw ng pamilya niya sa akin. At nung panahon ding yun ay lumipat kami doon sa lugar ng mga magulang ko. Lumipat kami sa Tupi, South Cotabato. Doon na ako nanganak at namuhay kami ng tahimik.
Araw ng Pasko, 2019 o 2020. Tumawag ang mama niya, pinapapunta niya kami kasi gusto niya daw makita ang apo niya. Araw ng Pasko 2019. Gusto daw nila kaming makita. Dininig ng Panginoon ang dasal ko. Dininig niya ang dasal kong sana'y maging okay na kami ng family niya. At matanggap nila kami ng anak ko. Pumunta naman kami at nagkapatawaran. Sobrang saya. Naramdaman ko ng panahong yun. Sobrang galak ng puso ko. Tinanggap nila kami ng anak ko ng buong buo. Ngayon ay masaya kaming nagsasama at plano na naming magpakasal at hingi ng basbas ng may kapal. Marami mang trials at pagsubok na dumating sa buhay ay nakayanan namin para sa mga anak namin. Hindi pa pala huli ang lahat. May magmamahal pa pala sa akin ng totoo. At tanggap kung ano ko, sino ko. Nagpapasalamat ako sa may kapal na binigay niya sa akin ang taong karapat-dapat para sa akin. Mahal ako at ang mga anak ko. Ngayon ko na-realize na worth it din pala ako. Deserve ko din pala akong mahalin at karapat-dapat mahalin. At masarap palang magmahal ulit. Lalo't alam mong ang taong nagmamahal sa'yo ay tanggap ka kung ano ka. Mahal ka kung sino ka. Hanggang dito na lamang ang inyong Kamax, Angel. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.